Pinilit siya ng mga magulang niya na magpakasal sa Koreano para lang sa pera kahit alam nilang hindi magiging masaya ang anak nila. Hindi ko po masikmura ang katotohanan na parang ibinenta na lang siya ng sarili niyang mga magulang. Itago na lang natin siya sa pangalang Mary at ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kanyang problema kundi sa nakikita niyang nahihirapan na ang ate ng kanyang live-in partner. Taong 2020 nang magsimula silang magsama ng kanyang boyfriend at nakitira sila sa bahay ng mga magulang ng boyfriend niya kasama ang dalawa nitong ate. At tawagin na lang daw nating Emma ang kanyang hipag na pang-anim sa magkakapatid at pang-pito naman ang live-in partner niya. At ang palaging ikinukwento sa kanya noon ni Emma ay sa tuwing may trabaho ang tatay nila simula sa panganay lang hanggang sa pang-apat na anak lang ang nakakatanggap ng luho galing sa kanilang mga magulang. Kaya nasanay na ang kanyang live-in partner at si Emma na lang ang dalawang bunso na palaging nagtutulungan dahil ang pang-lima daw nilang kapatid ay may sariling mundo. At noong tumungtong na ng 18 years old si Emma ay huminto na sa pagtatrabaho ang kanilang tatay dahil sa maraming dahilan. Kaya wala silang ibang choice kundi maghanap buhay na din ng kanilang nanay at naglalako daw ito ng kung ano-ano. Nakapagtapos ng high school si Emma nang walang suportang natanggap galing sa kanyang mga magulang kahit pa noong may trabaho pa ang kanilang tatay. Grade 9 pa lang noon ang kanyang live-in partner nang gusto na rin itong pahintuin sa pag-aaral ng kanyang mga magulang. Pero hindi pumayag si Emma na mahinto sa pag-aaral ang kanyang kapatid kaya siya ang gumawa ng paraan. 19 years old na si Emma na makilala niya ang Koreano na naging asawa niya na ngayon at tawagin na lang natin siyang Jungkook Kurukuk. Si Jungkook Kurukuk ay 40 years old na kaya pinilit si Emma na ipakasal kay Jungkook Kurukuk. Kahit pa alam ng mga magulang ni Emma na hindi magiging masaya ang anak nila dahil kapalit nito ay pera. Sa ngayon si Emma ay 28 years old na, may trabaho na rin si Mary at ang kanyang live-in partner at sila ang madalas na naiiwanan sa bahay. At si Jungkook Kurukuk naman ay 7 years na siyang pinangakuan ng kasal at hanggang ngayon nandun pa rin siya sa Korea. At sa loob ng 7 taon na yon na naghihintay si Emma sa ipinangako sa kanyang kasal ay parang wala namang plano etong si Jungkook Kurukuk na to pa rin. At nitong taong 2021 lang nang inamin na ni Emma kay Mary na may ibang babae na pala talaga si Jungkook Kurukuk sa Korea. Taong 2016 pa nang huling bumisita si Jungkook Kurukuk dito sa Pilipinas. At pagkatapos nun ay 5 taon silang hindi nagkita at nagkalabuan kaya noong taong 2021 inamin sa kanyang lahat ni Emma ang lahat ng pinagdaanan niya kay Jungkook Kurukuk. At alam naman ni Mary na hindi talaga mahal ni Emma ang kanyang fiancé. Ginagawa niya lang na makipagrelasyon kay Koreano para masatisfied ang kanyang mga magulang at mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang live-in partner. At taong 2022 nang makilala ni Emma ang totoong nagpatibok ng kanyang puso na tawagin na lang nating Mingming. Kaya nagtulungan silang tatlo, si Mingming, si Emma at si Mary sa itinayo nilang negosyo para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga magulang. Pero taong 2023 nang lumala ang sakit ng mga magulang ni Emma dahil lahat ng pinagbabawal sa kanila ay kinakain nila kaya naapektuhan ang kanyang kidney pati ang kanyang puso. Nagpalipat-lipat sila ng ospital at lahat ng gastusin sa bahay at sa gamot ay tulong-tulong pa rin silang tatlo. Pero dahil sa halos hindi na nila kaya ang bayarin ay napilitang lumapit si Emma kay Jungkook Kurukuk para manlimos ng pambili ng gamot. Kaya wala na namang ibang choice si Emma kundi ibenta ang kanyang sarili kay Jungkook Kurukuk para matustusan ang pangangailangan ng kanyang nanay. Umuwi ng Pilipinas si Jungkook Kurukuk at umalis muna ng bahay nila si Mingming dahil 7 araw daw magtatagal si Jungkook Kurukuk dito sa Pinas. Habang ang mga magulang naman ni Emma ay walang ibang bukang bibig kundi tungkol sa pera. Ikinuwento din sa kanya ni Emma kung ano ang mga pinagdaanan niya sa loob ng 7 araw na kasama nito si Jungkook Kurukuk. At palagi daw nakikiusap si Emma sa kanya mga magulang na palayain na siya pero ang laging sagot daw sa kanya ay paano na ang nanay mo. Dahil yung ibang mga kapatid naman daw ni Emma ay walang pinoproblema at nagpapakasarap lang sa yaman ng kanilang ama pagkatapos yung bunsong iniwanan nila sa ere ay parang wala silang pake. Hindi pa kasama dito ang pinagpipilitan ng mga magulang ni Emma na magpabuntis siya kay Jungkook Kurukuk para mas may dahilan siya para makahingi ng pera. Hindi ko po kailangan ng payo nyo, ang gusto ko pong payuhan nyo ay yung mga ate na katulad ni Ate Emma na nakakaranas na ginagawang investment ng kanilang mga magulang. Kaya hanggang dito na lang Ate Cherry. Alam nyo sobrang haba ng kwento na to pero medyo nalito ako kaya pinaiksi ko na lang dahil mas malilito kayo. Pero ang pagkakaintindi ko kasi sa kwento, bata pa nun si Emma nang pinilit siyang magpakasal kay Jungkook Kurukuk pero hindi naman siya pinakasalan. At sa pagkakaintindi ko rin hindi sila nagsasama sa iisang bahay dahil si Jungkook Kurukuk ay nasa Korea at nasa Pilipinas po si Emma. Kaya para sa akin pwede na siyang bumitaw kay Jungkook Kurukuk kung talagang ayaw niya na kasi nandiyan naman na si Mingming. Kaya lang paano siya makakabitaw kay Jungkook Kurukuk sa tuwing sinasabihan siya ng mga magulang niya na lumapit at humingi ng tulong sa kanyang fiancé ay lumalapit pa rin siya, dapat hindi na. Siguro mas maganda na lumapit na lang kayo sa SWA o kaya sa Malasakit Center kasi makaka-discount kayo doon ng mga bayarin sa ospital kaysa kay Jungkook
kukurong kungkuk tas may kapalit pa. At para naman dun sa mga magulang na ginagawang investment yung kanilang mga anak, hindi natin sila kayang baguhin. Kasi yun na talaga yung mindset nila na kapag inanak kita, kailangan suklian mo ko pag nakapagtrabaho ka. Pero tayong mga anak ay may choice kung gusto nating magbigay o hindi. Hindi ko sinasabing magdamot kayo, pero wag naman yung sobra-sobra na ganitong punto na. Ang pagbibigay naman kasi ng tulong o pagmamahal sa mga magulang ay yung kusang loob, hindi yung pinupuwersa ka na mabigyan mo sila. Lalo na ngayon na 28 years old na si Emma, kayang-kaya niyang magdesisyon para sa sarili niya. Wag niyang palaging sundin yung mga magulang niya kung alam niyang hindi naman siya masaya. Naiintindihan ko naman yung mga ganitong klaseng anak na kahit ayaw mo na talagang gawin ay sinusunod mo pa rin yung mga magulang mo kasi ayaw mong magalit sila sa'yo. Kaya kahit anong sabihin nila, kahit labag sa kalooban mo, ginagawa mo pa rin. Pero palagi niyong tatandaan na may choice tayo. Meron tayong sariling buhay. Meron tayong kakayanan na magdesisyon para sa sarili natin. Kaya palagi nating piliin kung ano yung gusto natin at kung saan tayo sasaya. Kasi buhay naman natin to Dapat yung nanay mo magpakasal kay Jungkook kurong kungkuk